Ang panlabas na disipulo ng Zhengyang sect na si Ye Chen ay hindi na makapagsanay sa kultibasyon ngayon dahil ang kanyang dantian ay nasira. Ngayon, siya ay pinalayas mula sa Zhengyang sect at habang buhay na hindi na makakatapak sa pangunahing bulwagan ng espiritual na bundok. Nagulat si Ye Chen. Ngunit para sa sekta, ako, bago pa siya matapos magsalita, sumigaw si Elder Wu. Tumahimik ka. Isang basura na tulad mo ay naglalakas loob pang magbigay ng dahilan. Hindi makapagsalita si Ye Chen sa galit. Nalanghap ko halos ang aking buhay para sa Zhengyang sect. At ngayon ay ganito ang aking kinahinatnan. 3 araw bago nito, habang pabalik sa Zhengyang sect, bigla siyang nagkaroon ng hiwa sa mukha. Sino ang nangahas na lusubin ako ng patago? Nagsimulang lumitaw ang mukha ng lalaki. Ang binatang ito ay si Lu Ji at isa siyang miyembro ng Qindian sect. Ibigay mo ng maayos ang espiritual na gamot. At baka palayain pa kita. Nagsimulang maghanda si Ye Chen. Hinugot ang espada sa kanyang likod. Umindayog ang binata para umatake. Ngunit nang tumingin siya ulit, nawala na si Lu Ji. Saan siya nawala? Bigla, isang anino ang nasa likod ni Ye Chen. Nakontrol na ni Lu Ji ang binata. Sa puntong ito, naramdaman ni Ye Chen ang kilabot sa likod at lumayo ng 10 metro. Hindi inaasahan. Nagkaroon siya ng isa pang hiwa sa leeg. Dugo ang tumutulo sa sugat. Ang bilis ng lalaking ito. Buti na lang at nakailag ako sa tamang oras. Kung hindi, mapuputol ang aking ulo. Nagpatuloy si Lu Ji sa paglunsad ng 18 palms. Tinanggap ni Ye Chen ang palad ng walang sablay. Ang binata ay naitulak muli palayo. Ang lakas ng palad ay tila napakalupit. Ngunit nasugatan lamang siya sa labas at hindi nasira ang mga internal na organo. Kasuklam-suklam talaga. Naglakas loob kang hamakin ako. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mahusgahan. Tumakbo si Ye Chen para suntukin siya. Ngunit madaling umilag si Lu Ji. Maski ang pagunday ng espada ay walang epekto. Nagsimulang lumaban si Lu Ji. Nahulog ang espada sa kamay ni Ye Chen. Ang lalaking ito, kasuklam-suklam talaga. Wala akong magawa sa kanya. Pinaga niya ni Lu Ji ang kanyang dantian chi. Ang binata ay pinaga niya rin ang kanyang dantian chi. Akala mo, makakalaban ang binata, pero sa huli, basura lang pala siya. Sa wakas, si Ye Chen ay tinalian ng buo at pinakain pa ng pamatay na atake ni Lu Ji na Duan Quan Finger. Ang kanyang dantian ay nawasak. Sa mukha si Ye Chen ng dugo. Si Lu Ji ay may panghahamak na ekspresyon sa kanyang mukha. Kasuklam-suklam. Ang dantian ko ay nawasak. Ang agwat sa lakas ay masyadong malaki. Wala akong magawa sa kanya. Kanid na pang espiritual na gamot. Unti-unting ipinikit ni Ye Chen ang kanyang mga mata. Inalagaan kita sa loob ng 3 araw. Sapat na ang aking pagsisikap. Elder Wu, lumaki si Ye Chen dito mula pa noong bata siya. Paano ka naging napakalupit? Kaya mula ngayon, si Ye Chen ay hindi na miyembro ng Zhengyang sect. Ang ganitong klase ng sekta ay nagpapalamig sa puso ko. Tignan mo. Ang basurang si Ye Chen ay lumabas na. Talagang walang silbi. Sabi ko na, mapapalayas pa rin siya sa sekta. Hindi na tulad ng dati ngayon. Sabi ng isang disipulo, karaniwan, mabuti ang pakikitungo sa atin ni Senior Brother Ye. Tayo'y magkasama-samang ihatid siya. Ihatid. Tayo ay mga immortals. At siya ay ano? Biglang lumitaw si Zhao Kang. Aba, sino ito? Hindi ba ito si Senior Brother Ye natin? Si Zhao Kang. Ha. Senior Brother Ye, bakit ka naging napakapangit ngayon? Bilang isang junior brother na tulad ko. Talagang kaawa-awa kang tignan. Inilagay ni Zhao Kang ang kanyang kamay sa balikat ni Ye Chen. Sinabi niya, huwag kang umalis. Umalis ka sa harapan ko. Umalis ka. Sino ka para utusan ako? Akala mo pa rin ikaw si Ye Chen noon. Gusto mong umalis. Hindi ganoon kadali. Dumaan ka sa aking mga binti. At baka bigyan pa kita ng ilang pirasong espiritual na bato para sa iyong pamasahe. Nagpatuloy siya sa pagtawa ng malakas. Ang asong ito na si Zhao Kang. Kasuklam-suklam talaga. Senior Brother Zhao. Hindi ito maganda. Gusto mong mamatay. Bakit ka nagsasalita? Natakot ang 2 disipulo. Ye Chen. Dadaan ka ba? Bago pa siya matapos magsalita, itinoon ng binata ang kanyang tingin. Biglang naging hugis puso ang kanyang mga mata. Ito si Senior Sister Jining Shuang. Ang lahat ng mga binata ay namula. Napakaganda talaga. Ang kanyang figura ay kaakit-akit.
At ang kanyang malaking dibdib. Jining Shuang ay talagang kahanga-hanga. Si Jining Shuang pala. Iniwasan niya ang usapin kay Ye Chen at lumakad sa likod ni Jining Shuang. Junior sister Ning Shuang. Ngunit nilagpasan lang siya nito at sumagot ng HMM. Nagalit si Zhao Kang. Nagpatuloy si Jining Shuang patungo kay Ye Chen. Nag-isip siya ng mahabang sandali at sinabi kay Ye Chen. Maging ligtas ka sa iyong paglalakbay. Ano ang ekspresyon mo? Naaawa ka ba sa akin? Kung ganoon, hindi ko kailangan. Hindi sumagot si Jining Shuang. At sinabi ni Ye Chen. Aalis na ako. Pumasok ang binata sa kagubatan sa ilalim ng bilog na buwan na napakaliwanag. Humiga si Ye Chen sa damuhan. Tumingin sa langit at nagtanim ng bulaklak. Nalaala ang mga nakaraang pangyayari. Si Elder Wu, junior sister Ning Shuang, at ang kanyang mga junior brother. Ang mukha ni Ye Chen ay talagang malungkot. Ngayon, saan na ang kanyang tahanan? Bigla, isang pulang sinag ng liwanag ang lumipad mula sa langit. Ano iyon? Bumagsak na ito. Ang pagbagsak ng bituin ay talagang isang makasaysayang himala. Ang liwanag nito ay nagpatakip kay Ye Chen ng kanyang mga mata. Pumasok ang binata sa malalim na kagubatan at nakita ang apoy na umuusok. Hindi kaya ito ay ang true fire. Ang apoy ay lumalaki ng malakas. Nagpatuloy si Ye Chen sa paglapit. Wala ka ring tahanan. Ang apoy ay biglang lumipad at lumipad patungo sa kamay ni Ye Chen. Napakaganda talaga. Ito ay patuloy na nagniningas at nanatili sa palad ni Ye Chen. Bigla, lumipad ito diretso sa dulo ng daliri niya. At pagkatapos ay sa buong katawan ni Ye Chen. Ang mga mata ng binata ay naging puti. Tila nagkaroon ng pagbabago sa loob ng kanyang katawan. Sa wakas, nakahinga ng maluwag ang binata. Kaya nitong ayusin ang aking dantian. Sa mga mata ni Ye Chen. Sumilaw ang apoy. Sandali, may mali dito. Ang bato ay sumabog ng malakas. Umungol si Ye Chen sa sakit. Tumamba ang binata sa lupa. At ang kanyang mga mata ay biglang naging ginto. Ito ang Qi. Ang berdeng bato ay condensation. Pagkatapos ay human origin, true sun, spirit void, at sa wakas ay emptiness, sky. Ang apoy ay nagningning sa buong kagubatan. Ito ay patuloy na nagniningas sa paligid ng katawan ni Ye Chen. Tunay ngang kaya pa ring magsanay ng true Qi. Ang apoy ay nasa gitna na ng katawan ni Ye Chen. Nagsimulang bumagsak ang binata. Nang tumingin siya ulit, nakita niya si Ye Chen na nakahiga sa lupa. Kinabukasan, asul ang langit at puti ang mga ulap. Si Ye Chen ay nakahiga sa kama at isang bata ang nakaupo sa tabi niya naghihintay. Sa wakas, binuksan ng binata ang kanyang mga mata. Kuya, gising ka na ba? Sino ka? Saan ito? Bakit ako nandito? Ako si Hua. At ito ang small spirit garden ng Henggayu sect. Kagabi, nawalan ka ng malay sa kagubatan. Dinala ka namin dito ng lolo ko. Henggayu sect, isa sa 3 sekta ng Great Chu Kingdom. Ang Blood Wall ay namumuno sa North Chu. Habang ang Zhengyang sect, Qingyan sect, at Henggayu sect ay sumasakop sa South Chu. Sa madaling salita, ang Henggayu sect at Zhengyang sect ay magkalaban. Hindi pa matagal mula nang pinalayas ako ng Zhengyang sect. At ngayon ay napunta ako sa Henggayu sect. Ang kapalaran ay talagang malupit. Nagugutom ka na. Pupunta ako at magluluto ng kaunti para sa iyo. Kaya pala hindi pa naginip ang nangyari kagabi. Lahat ay totoo. True fire. Mula ngayon, susunod ka sa akin. Kuya, lumabas na tayo at kumain. Sige, papunta na ako. Nandito kami. Kuya, ang simpleng kanin at magaspang na tsaa ay baka mahiya ka. Nagulat ang mga mata ni Ye Chen. Ito ay espiritual na hayop. Magsimula na tayong kumain. Gutom na ako. Kumain tayo ng mabilis. Mga kaibigan. Lolo, hindi pa ako nakakapagpasalamat sa iyo. Wala lang iyan. Anak, huwag ka nang mahiya. Maliit na kaibigan. Kumain ka na agad. Natakot muli ang binata nang makita ang mga mata ng espiritual na hayop. Huwag kang maging marahas sa kuya. Halika, munting agila. Bibigyan kita nito. Naging masunurin ang munting agila. Ang espiritual na hayop ay kumakain ng mabilis. Binatang Ginoo, ikaw rin ba ay isang cultivator? Anong sekta ka? Wala akong sekta. Isang naglalakbay na cultivator lamang ako. Napakasama. Sa ganitong kakisigan at gilas. Dapat kang humanap ng isang sekta para magsanay. Masyado ka pang bata.
Sa isang antas lang ng condensation ang iyong cultivation base. Tama ang sinabi ng senior. Ang pagiging naglalakbay na cultivator ay hindi ligtas. Ang mga disipulo ng sekta ay may sekta na maaaring sandalan. At garantisado rin ang mga mapagkukunan ng pagsasanay. Binatang Ginoo, interesado ka bang maging disipulo ng Henggayu sect? Oo, syempre, interesado ako. Ngunit senior, hindi madaling makapasok sa Henggayu sect. Tumawa siya at sinabing, okay lang. Isusulat ko ang isang liham ng rekomendasyon. At sigurado akong makakagawa ka bilang isang trial disciple. Kung ganoon, marami pong salamat, senior. Huwag ka nang mahiya. Ang pagkikita natin ay tadhana. Ang lolo ko ay talagang kamangha-mangha. Isang tao ang sumipa sa pinto. Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw. Henggayu, kumain ka na ba, Zhang Tao? Ano ang ginagawa mo? Matandang lalaki, lumabas ka agad. Kung hindi, huwag mo akong sisihin. Bakit hindi ka maging magalang? Wala akong kailangan mo. Matandang lalaki, sinipa niya ang mga mesa at upuan. Huwag ka nang magpanggap na wala kang alam. Sinasadya niyang yapakan ang likod ng matandang lalaki. Ikaw na bandido. Kasuklam-suklam talaga. Nang makita iyon ng munting agila. Lumipad din ito. Gusto mong mamatay. Pinaga niya ni Zhang Tao ang kanyang internal energy at sinaktan ang agila. Munting agila. Munting agila. Umiyak si Hua. Marami pa akong mga paraan. Mas masakit pa kaysa kamatayan. Ibigay mo ito agad. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa malupit na pag-atake. Bigla, isang kamay ang nasa balikat niya. Si Ye Chen ay may ngiti sa kanyang mukha. At pagkatapos ay may tunog na, boop, pumikit ang screen. Aray, ang sakit. Ikaw na mabaho. Naglakas loob kang saktan ako. Ano pa ito? Nagpatuloy si Ye Chen sa paghawak sa kamay ni Zhang Tao at itinapon siya. Isang malakas na tunog ang nagpatunog sa mga bato sa tabi. Nang tumingin ka, si Zhang Tao ay nakahiga sa lupa. Si Zhang Tao ay nasa ikalawang antas ng condensation. Ngunit napatumba ng isang taong bago lang niya nakilala. Kahit na sneak attack lang. Ang lakas niya ay sapat na para takutin ng iba. Ginagawa mo ito. Nakikita ng langit. Mag-ipon ka ng kaunting swerte para sa sarili mo. Sa Small Spirit Garden isang gabi na buo ang buwan at mahina ang hangin. Binatang Ginoo, talagang salamat sa iyo, senior. Masyado ka namang mabait. Maliit na bagay lang ito. May gusto akong sabihin sa iyo. Dati akong elder ng Henggayu sect. Dahil sa nagawa kong pagkakamali, dinala ako dito sa Small Spirit Garden. Si Zhang Tao ay dati kong disipulo. Kasalanan ko ang lahat, dahil hindi ko siya naturuan ng maayos. Hindi bale, senior, huwag mong sisihin ang sarili mo. Dahil sa kanyang pagkatao iyan mula pa noon. Mahirap baguhin ang kalikasan. Gusto niya ang spirit talisman ng lolo ko. Spirit talisman, nitong mga nakaraang taon, lahat ng naipon ng lolo ko ay kinuha niya. Araw-araw, pumupunta siya dito at inaapi kami. Ang Henggayu sect ay may sikat na uri ng espiritual na talisman. Sa sandaling ilagay ito sa isang tao. Sa maikling panahon ay mapipigilan nito ang true chi ng taong iyon. Ang ganitong uri ng talisman ay napakabihira at hindi pa naisisiwalat sa labas. Hindi inaasahan na may ganoong uri ng talisman ang senior na ito. Binatang Ginoo, tapos ko na ang sulat ng rekomendasyon. Bukas, maaari ka nang pumunta sa bundok para magsanay. Malaki ang iyong talento. Huwag mo itong hayaang masayang. At ang librong ito ay tungkol sa Henggayu sect. Kapag libre ka, basahin mo ito. Salamat, senior. Huwag ka nang mahiya. Ang pagkikita natin ay tadhana. Si Ye Chen ay nag-eensayo ng kanyang cultivation. Biglang, lumabas ang mga kidlat sa paligid ng kanyang katawan. Thunderclap Palm. Ang lakas ng atake nito ay kayang durugin ang malalaking bato sa daan-daang piraso. Huho. Thunderclap Palm. Ang numero 1 offensive profound technique. Na may lakas ng thunderclap palm at tunog ng kulog. Ang lakas nito ay talagang dominado. Ang paggamit ng teknik na ito ay nangangailangan ng mataas na physical strength. Kung hindi, ang kakilakilabot na lakas ng thunderclap palm, bukod sa pananakit sa kalaban, ay maaari ring makasakit sa mga meridian at buto ng sarili. Gamit ang true fire upang linangin ang katawan. Ang physical strength, meridian, at buto ay matibay. Lubusang iniisip ang self-inflicted damage ng thunderclap palm.
Henggayu Sect. Ang Henggayu Sect ay nahahati sa 7 halls, isang pavilion, 2 courtyards, 3 peaks, at 8 towers. Ang isang hall ay may law enforcement hall. Kung magkamali ang mga elders, ipinapasa ito sa law enforcement hall para sa pagproseso. Ang isang pavilion ay may criminal law pavilion. Kung lalabag ang mga disipulo, ipinapasa ito sa criminal law pavilion para sa pagproseso. Ang 2 courtyards ay may spirit grass courtyard at spirit fruit courtyard. Ang 3 peaks ay may heavenly yang peak, earth yang peak, at human yang peak. Ang 3 lugar na ito ay ang 3 pangunahing rurok ng Henggayu Sect. Nang panahong iyon, sa Jiuyuan Pavilion, huling henerasyon, si Ye Chen ay dumating dito upang maghanap ng master. Ito ang liham ng rekomendasyon mula kay Senior Zhang Fenyan. Sa ibabaw ng sulat, nakasulat ang Elder Qing Yi's humble greetings. Si Zhang Fenyan. Ang sulat ay bago pa. 3 senior brothers. Pag-usapan natin ito. Sino ang handang maging master ng binatang ginoo na ito na si Ye Chen? Ilang taon ka na? 16 na taong gulang. 16 na taong gulang. 3 matandang lalaki ang biglang umalis. May kailangan pa ako sa Heavenly Yang Peak. Mauuna na ako. Ang Earth Yang Peak ko ay hindi tumatanggap ng basura. Senior Brother Qing Yang, huwag kang umalis. Bigyan mo ako ng pabor at tanggapin mo siya. Senior Brother Qing Yi, wala pa siyang karapatang makapasok sa Human Yang Peak. Hindi ko maaaring tanggapin iyon. Napakababa ng kanyang talento. Nagbuntong hininga ang elder. Mukhang maaari ka lamang maging trial disciple. Sang-ayon ka ba? Trial disciple. Okay lang. Hindi masabi. Baka someday maging opisyal na disipulo ako. Kung ganoon, sige. Sa kamay ng elder, hawak niya ang isang jade token na may pangalang Ye Chen. Batang ito. Ito ang iyong jade token. Dahil trial disciple ka lamang. Wala kang mga teknik ng Henggayu Sect o Henggayu Dao Treasures. Para naman sa spirit liquid na ito. Isa lang ang maaari mong kunin. Salamat, Elder. Batang ito, magsumikap ka. Tignan natin ang iyong performance pagkatapos ng 3 buwan. Sige, pumunta ka sa Spirit Weapon Pavilion. Doon, makakakuha ka ng isang espiritual na armas. Sinunod ng binata ang payo ng Elder at pumunta sa Spirit Weapon Pavilion. Ang taong nakaupo sa upuan ay si Zhou Yurong, ang steward ng Spirit Weapon Pavilion. Batang ito, hindi pa kita nakita. Isa po akong bagong trial disciple. Pinapanta po ako ni Elder Qing Yi dito para pumili ng espiritual na armas. Pumili ka na ng sarili mo. Ang mga trial disciple ay maaari lamang pumili sa unang palapag. Hindi sa pangalawang palapag. Naiintindihan ko po, si Ye Chen, na may malungkot na mukha. Oo nga pala. Lahat ito ay peke. Ito ay masyadong magaan. Hindi rin ito maganda. Paano naman ito? Hindi rin maganda. Matagal nang naghanap ang binata. Ngunit wala pa rin siyang nakitang angkop na espiritual na armas. Habang naghahanap, biglang may malakas na tunog na, boom boom. Ano iyon? Isang apoy ang nagliliyab sa harapan niya. Ito ang Heavenly Void Sword. Heavenly Void Sword. Ito ay hindi bababa sa 200 kilo. Kung dadalhin mo ito para makipaglaban. Kung hindi ka man mamamatay, mapapagod ka hanggang sa kamatayan. Talagang isang kakaibang espada. Ang espadang ito ay hindi pa nahuhugot sa kaluban. Bukod pa rito, napakabigat nito. Hindi mo ito maaaring gamitin upang makipaglaban sa iba. Ngunit mukhang hindi naman masama. Sige, pipiliin ko ikaw. Batang-bata, sa katawan mong iyan. Ano man ang piliin mo, okay lang. Bakit mo pinili ang Iron Sword na ito? Hindi ito karaniwang mabigat. Elder, ano po ang kasaysayan ng espadang ito? Ganito iyon. Mula nang pamahalaan ko ang Spirit Weapon Pavilion. Narito na ito. Hindi bababa sa 100 taon na rin ito dito. At hindi ko rin sigurado ang kasaysayan nito. Ah, ganoon po ba? Payo ko sa iyo. Palitan mo ang espiritual na armas. Ang espadang ito ay napakabigat. Pumili ka ng mas magaan. Hindi kailangan. Piliin ko na lang ito. Batang-bata, talagang matigas ang ulo mo. Dali, buhatin mo na ito. Nagpasalamat si Ye Chen at umalis. Ang mga disipulo ay nag-uusap-usap. Sino itong batang ito? Hindi ko pa siya nakita. Maaaring bagong trial disciple siya. Ang espadang binubuhat niya ay maaaring ang Heavenly Void Sword. Mukhang ganoon. Medyo malakas din siya.
Medyo mahina lang ang kanyang cultivation base. Hindi rin normal ang utak niya. Tingnan mo, mga tao ng Zhengyang sect. Bakit narito ang mga tao ng Zhengyang sect sa Henggayu sect natin? Hindi mo alam ito. 3 buwan mula ngayon, may kompetisyon sa pagitan ng 3 sekta. Ang Zhengyang sect, Qingyuan sect, at Henggayu sect. Ang babaeng disipulo na iyon ay napakaganda. Parang isang immortal na bumaba mula sa langit. Ang mga tao ng Zhengyang sect ay narito upang pag-usapan ang kompetisyon. Hindi ko inaasahan na magkikita tayo agad. Sa wakas, darating din ang araw na makakabalik ako. Ano? Nakakakilala ang pakiramdam. Bakit? Junior sister. Wala lang. Si Ye Chen. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang tanawin dito ay hindi kaaya-aya. Ginagamit ni Ye Chen ang kanyang dugo upang buksan ang lakas ng Heavenly Void Sword. Sa wakas, naglabas ito ng liwanag sa paligid. Ang binata ay hinawakan ng kanyang ulo gamit ang kanyang 2 kamay. Nakahinga si Ye Chen ng maluwag. Savage Desolation Body Refining. Talagang isang lihim na teknik. Talagang nakakuha ako ng kayamanan. Nagpatuloy si Ye Chen sa pag-meditate. Sa puntong ito, may mga kumikinang na karakter sa kanyang katawan. Sa wakas, tapos na ang pag-eensayo. Talagang sulit ang pagsisikap. Pagkatapos, uminom ng tubig ang binata. Ang mga trial disciple ay maaari lamang makakuha ng isang bote ng spirit liquid mula sa sekta bawat buwan. Haha, isang bote ng spirit liquid ay hindi pa sapat para sa aking pangangailangan. Mukhang kailangan kong gumawa ng ilang misyon sa sekta upang makakuha ng karagdagang spirit liquid. Sa wakas, dumating ang binata sa mission pavilion. Isang disipulo ang nagtaas ng kilay kay Ye Chen. Ang unang antas ng condensation. Mahina ang talento, ngunit pinili ang Heavenly Void Sword bilang espiritual na armas. Hindi ba siya medyo bobo? Nag-iisip ka tulad ng mga retarded. Huwag mo akong provokein. Tumayo si Ye Chen sa harap ng mission board. Nang pipiliin niya na ang misyon, biglang may ibang disipulo ang nagtulak kay Ye Chen. Ang Blood Wolf mission na ito ay pinili na ni Zhao Long. Ano? Hindi ka nasiyahan? Kung kinuha na ito ng senior brother. Okay lang. Ang binata ay may galit na ekspresyon. Hinawakan niya ang balikat ni Ye Chen. Ikaw na batang ito. Masyado mo akong minamaliit, senior brother. Wala tayong kinalaman sa isa't isa. Bakit mo ako pinapahirapan? Walang kinalaman. Ha ha ha. Sinaktan mo ang aking junior brother. At naglalakas loob ka pa ring sabihin na wala itong kinalaman sa akin. Malaki ang iyong lakas ng loob. Naglakas loob kang apihin ang junior brother ni Zhao Long. Talagang nagsasawa ka na sa buhay. Ah, si Zhang Tao. Tama, siya ang unang umatake. Bakit mo ako sinisisi? Siya ay nasa 5 antas ng condensation. Kung talagang lalabanan ko siya, hindi ko siguradong matatalo ko siya. Magaling. Napakagaling. Tuturuan ko ang batang ito ng isang aral. Gusto ko talaga ang mga taong walang lakas pero nagpapanggap na pelagroso at mayabang. Malapit na silang maglaban. Ang batang ito, naglakas loob siyang lumaban kay Zhao Long. Hindi kaya uminom siya ng maling gamot. Nang maghahanda na silang maglaban, biglang may boses na umalingaw-ngaw. Gusto nyo bang magrebelde lahat? Ito ang mission pavilion. Hindi lugar para gumawa kayo ng kaguluhan. Kung gusto nyo lumaban, pumunta kayo sa Fengyan stage. Umalis na kayo lahat, batang-bata, maaga o huli. Hahanapin kita para makipag-usap. Sige, hihintayin kita. At sa ganoon, umalis sila. Tumayo si Ye Chen sa harap ng mission board. Patuloy na nag-iisip. Sige, pipiliin ko ito. Misyon, puksain ang Firewolf. Muli, sa isang gabi na bilog ang buwan. Si Ye Chen ay umaakyat sa bundok. Sa wakas, nakarating siya sa itaas. Natuklasan ni Ye Chen ang espiritual na damo. Biglang, isang tunog mula sa likod. Keng keng. Ito ang Firewolf. Nag-shoot ito ng isang sipa patungo kay Ye Chen. Young Master, hinahanap kita. At ikaw pala ang naghahanap ng kamatayan. Si Ye Chen ay nakatayo ng may dignidad. Sumigaw ang binata at hinugot ang kanyang espada. Ang isang espada ay naglabas ng nagliliyab na apoy sa buong lugar. Sa wakas, napuksa niya ang Firewolf. Tapos na ang misyon. Ano iyan? Biglang, nahulog ang binata sa ilalim ng bundok. Isang human origin realm. Ngunit nag-sneak attack. Batang-bata,
Hindi masama ang iyong pakiramdam. Ano man ang dapat ibigay, ibigay mo dito. Hayaan kitang mamatay ng buo. Kung hindi, hahayaan kitang mamuhay ng mas masahol pa kaysa kamatayan. Ako ay nasa unang antas lamang ng condensation. Paano ako magkakaroon ng anumang kayamanan? Ha. Mukhang hindi ka nakikinig. Biglang, isang malakas na tunog. Ang mukha ni Ye Chen ay namula. Apo, huwag mo akong sisihin. Hindi kita sinisisi. Lolo, sinugod ni Ye Chen ang matandang lalaki gamit ang thunderclap palm. Sa mukha ng dugo ang matandang lalaki. Paano iyan nangyari? Ang thunderclap, na may napakalakas na puwersa. Ikaw ay kasuklam-suklam. Nagpatuloy ang binata at binaril ang tiyan ng matandang lalaki. Bakit hindi ka nalason? Ha. Nalason ako. Hindi ko lang inaasahan na ang pinakamalakas na lason ay maaari ring malinang. Sa pagtingin sa ibaba, nakita niya ang matandang lalaki na walang malay sa loob ng kuweba. Ang matandang lalaki na ito ay karaniwang marami ring kinokolekta. Espiritual na likido, espiritual na bato, at mayroon din siyang 500 gintong barya at sandata. Ha. Lahat ito ay mga lason. Darating ang araw na magagamit ko ito. Sa pagkakataong ito, marami akong nakuhang mga pagnakaw. Ha. Ano ito? Sa pagbukas ng binata sa libro ng Beast Heart Art, nakita niya ang isang unggoy, isang agila, isang ahas, at isang bagay na hindi niya alam. Sino mang nakakaalam, mag-iwan ng komento sa ibaba. Talagang, kung ano ang iniisip mo, iyon ang makukuha mo. Talagang mahiwaga, napaka-mahiwaga. Ha. Nakakuha ulit ako ng kayamanan. Huwag matakot, kuneho. Fierce Tiger Consecutive Strikes. Maliksing munting unggoy. Nag-ensayo si Ye Chen ng ilang sandali at pagkatapos ay nakahinga ng maluwag. Nakakapagod ako hanggang sa kamatayan. Ano pa yan? Sa pagtingin sa sinag ng buwan, nakita niya ang isang figure ng isang babae sa emptiness, Sky Realm. Sa mga cultivator, ang mga cultivator sa condensation o human origin realm ay kailangang sumakay sa mga espiritual na hayop na marunong lumipad. Ang mga nasa True Sun Realm ay sumasakay sa mga lumilipad na espada. Ang mga nasa Spirit Void Realm ay sumasakay sa mga bahaghari. Tanging ang mga nasa Emptiness, Sky Realm ang hindi na nangangailangan ng tulong ng mga espiritual na hayop. Lumilipad na espada, at bahaghari, ang Emptiness, Sky Realm ay maaaring lumipad ng mag-isa. Iniisip lang, talagang kamangha-mangha. Ang babae ay may magandang ekspresyon sa kanyang mukha. Mabilis siyang lumilipad pababa. Saan ka pupunta? Huminto ka. Ano? Hinahabol ang babae na ito. Hindi sila magkapantay sa antas. Mas mainam na iwasan ang mga kaguluhan. Sa ngayon, ang pagtakas ang pinakamahusay na opsyon. Lumipad pababa ang babae malapit kay Ye Chen. Biglang, may boses na nagsabi, "Mayroon ba dyan?" Lumabas ka agad. 2 binata at isang dalaga. Ang kanilang mga mukha ay naguguluhan. Magtago ka dito. Huwag kang magsalita. Lumabas ang binata para magpaliwanag sa 3 tao. 3 senior. 1 taong nagdadaan lang ako. Batang-bata, may nakita ka bang taong dumaan dito? Pumunta ka doon. Huwag mong hayaan akong mahuli kang niloloko kami. Kung hindi, hahayaan kitang mamatay ng malupit. Malubha ang sugat niya at nalasan ng bliss powder. Hindi siya makatakas ng malayo. Kung mahuli natin siya, siguradong matutuwa ang leader. Dali, habulin natin. Nakaalis na silang lahat. Hindi pa rin nagsasalita ang babae. Nagsimula siyang matamba. Ingat ka, binibini. Biglang, hinawakan ng binata ang babae sa braso. Miss, okay ka lang ba? Sa ilalim ng langit na puno ng mga bituin. Sa loob ng kuweba, si Ye Chen ay ginagamot ang babae. Napakainit, napakainit. Ano ito? Senior, gising na po kayo. Ang mukha ng babae ay namumula. Napakainit, napakainit. Sa wakas, sumandal siya sa dibdib ni Ye Chen. Senior, hindi po ito tama. Pinwersa ng babae ang binata na halikan siya. Bliss powder. Talagang kasuklam-suklam na paraan. Upang ipaliwanag ito, ang bliss powder ay tulad ng isang lason. Upang sabihin ng diretso, ito ay isang aphrodisiac. Senior, okay ka lang ba? Dinakma ng babae si Ye Chen. Ang mukha niya ay puno ng pagnanasa. At sa wakas, kung ano ang mangyayari, nangyari. Sa small spirit garden ng Henggayu sect, may boses na umiiyak. Hu.
Matandang lalaki, dali, ibigay mo ang batang iyan. Umalis na siya. Si Hua ay nakabitin sa puno. Umiiyak ang batang lalaki. Huhu. At ang spirit talisman na iyon din. Dali, ibigay mo sa akin. Wala akong ganyang spirit talisman. Talagang hindi mo alam hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Palo mo siya ng malakas. Sa Beast Forest, isang malakas na boses ang sumigaw. Kailangan kitang patayin. Nagsasalita ka ba ng makatwiran? Ikaw ang kusang lumapit sa akin. Kahit ganoon, hindi mo dapat ginawa sa akin iyon. Talagang baliw ka. Kung alam ko lang ito noon, hindi sana kita iniligtas. Ikaw na maliit na manyak. Karapat-dapat kang mamatay. Huwag mong gamitin ang lakas mo. Halos pinapatay mo na ako. Mas karapat-dapat kang mamatay. Malaswang halimaw. Isang napakalakas na alon ng enerhiya ang sumalubong. Vroom vroom. Ito si Wata. Hihintayin kitang bumalik at haharapin kita. Nakakainis talaga. Biglang, lumino ang mga mata ng binata. Dali, tulungan mo ako. Iyon ang boses ng babae na humihingi ng tulong. Pinapalibutan siya ng ibang mga binata. Chulinga, gusto mo pa bang lumaban? Sino mang nagtangkang patayin ako ng patago ay tiyak na magbabayad. Talagang hindi mo alam ang iyong sariling kakayahan. Maraming malalakas na eksperto malapit dito. Mga miyembro sila ng Henggayu Sect. Dali, umatras tayo. Si Chu Linga ay malubhang nasugatan. Umurong sila dahil sa paglitaw ni Chu Zuaner. Linga, sister, okay ka lang ba? Linga, malubha ang sugat mo. Okay lang po, senior sister, mga senior brothers. Umuwi na po kayo. May ilang bagay pa akong kailangan ayusin. Hindi nyo na po kailangan sumunod sa akin. Linga, okay ka ba talaga? Ang munting manyak na iyan. Tingnan mo kung paano kita haharapin. Hayaan natin siyang makatakas. Huwag mo akong hayaang mahuli ka. Narinig mo. Naalala niya ang nakakahiya sandali na iyon. Sister, ano ang nangyari sa iyo? Hindi. Wala po. Kung ganoon, ano ang hinahanap mo? Hindi kaya may nawala kang kayamanan dito. Ano? Walang kayamanan. Naglalakad-lakad lang ako. Nagsisinungaling ka. Si Chu Linga ay naging tahimik din. Aba, tara na. Dali, bumalik tayo. Naghihintay na si Senior Head Disciple. Sumungaw si Ye Chen mula sa dayami. Nakahinga ng maluwag ang binata. Halos malagay siya sa panganib. Sa harap ng Small Spirit Garden, may mga umiiyak na boses. Huhu, umiyak ka na. Ikaw na batang mabaho. Matigas din ang buto mo. Halimaw, gusto mong makipaglaro sa akin? Sige, magaling. Sinibat ni Zhang Tao ang matandang lalaki. Umiiyak si Hua. Huhu, lolo, matandang lalaki. Sino nagsabing matigas ang ulo mo? Dahil hindi mo binigay sa akin ang spirit talisman. Ang pagpalo ay tumutunog. Boop, matigas ang ulo. Huhuhu, senior brother, mag-ingat ka ng kaunti. Huwag mo siyang saktan hanggang kamatayan. Kung hindi, kung mananagot tayo sa itaas, hindi natin kakayanin. Si Zhang Tao ay hingal. Isang basura. Sino ba ang may pakialam? Ah, oo nga pala. Haha, hindi ba itinuturing niyo siyang kamag-anak? Ngayon, pakukuluan ko siya sa harapan niyo. Ikaw na halimaw. Dalawa kayo. Tulungan niyo akong hulihin ang lintik na ibon na iyon at hiwain ang kanyang tiyan. Sige, napapagod na ako buong gabi. Gutom na talaga ako. Tinakpan ang bibig ni Hua. Si Ye Chen ay may dalang hayop sa balikat. Senior, hindi pa po kayo uuwi. Bago pa siya matapos magsalita, nataranta si Ye Chen. Naglakas loob ka pa ring bumalik. Ngayon, walang makakapagligtas sa iyo. Zhang Tao, napakatayog ng iyong hangin. Agad na sumugod si Ye Chen. Ha, nababaliw na ba ang batang ito? Naglakas loob kang harapin ang aking Fishin Sword Chi. Ikaw na halimaw. Karapat dapat kang mamatay. Si Zhang Tao ay binugbog ni Ye Chen at napatumba sa lupa. Ano pang tinatayo mo dyan? Sugod kayo at bugbugin siya. Sugod tayo. Umalis kayo sa harapan ko. Kayong mga aso. Senior, okay ka lang po ba? Pinutol ni Ye Chen ang tali at iniligtas silang dalawa. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Patuloy na umiyak si Hua. Huhu, batang bata, huwag mong sisihin ang sarili mo. Si Ye Chen dito ay nanunumpa na hinding-hindi niya hahayaan siyang masaktan muli. Alam na po namin ang pagkakamali namin.
Alam na po namin ang pagkakamali namin. Mali ka, kaya kailangan mong magbayad ng halaga. Nagpatuloy si Zhang Tao sa pagtanggap ng isa pang sipa mula kay Ye Chen. Ang dantian ko, ang cultivation base ko, wala na. Hindi, maawa ka sa akin. Kilala mo ba kung sino ang master ko? Ang master ko ay si Gehong, ang pinuno ng Yangpik. Naglakas loob kang saktan ako. Ano ang sinabi mo? Ngayon, walang sino man ang makakapagligtas sa iyo. Muli ay sumipa si Ye Chen. Muling samuka si Zhang Tao ng dugo. Siya ay bumagsak sa lupa sa sakit. Ang ginawa nila sa iyo. Ibabalik ko ng 100 beses sa iyo. Sa kamay ni Ye Chen ay 3 silver needles. Sa kamay ni Ye Chen ay 3 silver needles na gawa mula sa lason mula sa mga insekto. Na sinubukan na sa katawan ni Ye Chen. Ang lason na ito ay hindi pumatay agad. Ang taong nalason ay dahan-daang mararanasan ang sakit na parang nilalamon ng mga insekto. Ang sakit. Nagsimulang umiyak ang binata. Huhu. Pinakiusapan kita. Maawa ka sa akin. Si Senior Brother Zhao Long ang nagsabi sa akin. Si Senior Brother Zhao Long. Gusto niya ng Spirit Talisman. Kaya kailangan niyang pumunta rito. Malinaw na walang kinalaman sa akin ito. Zhao Long. Kahit mamatay ako, ipapabayad kita ng mahal. Earth Yangpik. Ang landas ng kultibasyon ay nasa kalangitan at lupa. Malawak ang kalangitan at lupa. Ang ugat ng tao ay nasa chi. Ang mga cultivator ay dapat magsimula sa pagpino ng chi. Ito ang elder ng Earth Yangpik. Ang pangalan niya ay Gehong. Biglang, isang boses ang umalingaw-ngaw. Zhao Long, naghihintay ako sa iyo sa Fengyan stage. Sino ang nangahas na hamanin si Senior Brother Zhao Long? Talagang nakakatawa. Hindi kaya disipulo siya ng 2 pangunahing rurok. Sino ang ganoon kaangal? Si Senior Brother Zhao Long ay malapit nang mag-breakthrough sa 2 antas ng condensation. Mayroon din siyang inherited secret technique. Maliban sa 3 core disciples ng Henggayu sect. Sino pa ang makakatalo sa kanya? Nga, sino ang humahamon sa iyo? Ulat sa master. Isa siyang trial disciple na nagngangalang Ye Chen. Si Ye Chen, ang batang 16 na taong gulang na iyon. Ang nag-eensayo lamang hanggang sa unang antas. Kilala po siya ng master. Nais niyang maging disipulo ng Earth Yangpik. Ngunit tinanggihan ko siya. Ang Earth Yangpik ko ay hindi kailanman tumatanggap ng basura. Ganoon pala. Sa tingin ko, nais ni Ye Chen na makapasok sa Earth Yangpik. Kaya naisipan niyang paraan para makuha ang atensyon ng master at hilingin sa master na tanggapin siya bilang disipulo. Talagang magaling siyang magplano. Sige, turuan mo siya ng kaunti. Huwag lang masyadong mabigat. Huwag mong hayaan ang iba na magsabi na inaapi ng Earth Yangpik ang mahihina. Nagtipon ang lahat sa Fengyan stage. Bagong trial disciple. Sa unang antas lang ng condensation. Gustong hamanin si Zhao Long. Malaki din ang lakas ng loob ng batang ito. Ang Fengyan stage ay lugar kung saan nakikipagkumpetensya ang mga disipulo at tumutulong sa kanila na ayusin ang kanilang mga alitan. Nitong mga nakaraang taon, hindi bababa sa 10,000 o 8,000 sa mga disipulo na lumaban sa Fengyan stage ay nawalan ng braso o binti. Iyon si Ye Chen, bagong trial disciple ng ating sekta. Sabi nila, hindi siya tinanggap ng 3 pangunahing rurok bilang disipulo. Kaya ginawa siyang trial disciple. Hindi kaya nais niyang gamitin ang paghamon kay Zhao Long upang makuha ang atensyon ng mga elder at tanggapin siya bilang disipulo. Nandito na si Zhao Long. Matagal na naming hinihintay si Senior Brother Zhao Long. Maligayang pagdating, Senior Brother Zhao Long. Ngayon, Ye Chen, gusto mo bang mamatay? Bakit mo ako hinahanap? Hindi na kailangan ng maraming salita. Umakyat ka sa entablado at labanan mo ako. Sino ka para magsalita ng malakas? Hindi ka karapat-dapat para sa aksyon ni Senior Brother Zhao. Hoy, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na magsalita ng ganoon? Kung ganoon talaga ang intensyon ni Junior Brother Ye, tatanggapin ko ang hamon niya. At sa ganoon, umakyat sila sa entablado upang lumaban. Mula pa noon, ako ay palaging patas at tapat. Bukod pa riyan, hindi ko maaaring labagin ang mga patakaran ng Fengyan stage. Tama, wow, ang gwapo ni Senior Brother Zhao Long. Ang cool ni Senior Brother Zhao Long. Kung matapang ka, lumapit ka at sipsipin mo ito. Junior Brother, huwag kang mainip, bago ang laban.
Karaniwan ay nagpupustahan muna ang mga tao. Kaya anong gusto mong ipusta? Tala, sa entablado ng labanan. 2 taong naghahamon sa isa't isa ay kailangang magpustahan bago magsimulang lumaban. Ano man ang ipusta ay okay. Hanggat magkasundo ang 2 panig. Mananalo ang taong mananalo ng pusta. Kung ganoon, anong gusto mong ipusta? Kung sino man ang matalo, kailangan niyang maging alipin ng isa habang buhay. Junior brother, sa tingin mo, okay ba yan? Sa pagkakataong ito, naging interesante, kung maging alipin ng iba habang buhay. Hindi ba iyon katulad ng pagbenta ng sarili? Kung ganoon ang gusto mong laro, senior brother, magpusta pa tayo ng mas malaki para maging mas maganda ang laban. Kung ganoon, senior brother, magpusta ka. Hindi na ako magpupusta ng marami. Sapat na iyan. Kung ganoon, ipupusta ko ang aking buhay. Hoy, junior brother, nababaliw ka na ba? Ano, natatakot ka na? Natawa ng malakas si Jiaolong. Ha ha ha, ano ang katatakutan ko? Sige, laro kong laro. Kung gusto mo mamatay, hahatid kita. At sa ganoon, sumugod sila sa isa't isa para maglaban. Oh, medyo magaling ka pala. Sa ganito kalaking lakas, wala siyang gallows. Hahayaan kitang malaman kung paano huwag maliitin ang iba. Ang batang si Ye Chen ay kahanga-hanga din. Mukhang nasa unang antas lamang ng condensation si Ye Chen. Tama, ngunit hindi naman siya mahina. Maituturing na may kakayahan din siya. Siguradong mamamatay ang Ye Chen na iyan. Paano niya matatalo ang ating senior brother Jiaolong? Nasira ni Jiaolong ang atake ni Ye Chen, na naging sanhi ng pagkahulog ng espada ng binata. Nagpatuloy si Jiaolong sa pagpapakita ng kanyang lakas. Sa pagkakataong ito, subukan mong seluhin ang atake na ito. Ang lakas ni Jiaolong ay lalong naging kumpiyansa. Ang mukha ni Ye Chen ay napakakalmado. Sumugod si Ye Chen sa himpapawid. Walang nakita si Jiaolong. At sa ganoon, tinamaan siya ng isang sipa sa mukha. Ano iyan? Paano nangyari iyon? Bumagsak si Jiaolong sa lupa pagkatapos siyang sipa ni Ye Chen sa panga. Ye Chen, ikaw nalintik. Pinaganya ni Ye Chen ang Beast Heart Furry. Tiger Leap, mamatay ka na. Halimaw. Si Jiaolong ay naitamba hanggang sa langit. Ano iyan? Ang teknik na ito ni Ye Chen ay napakalakas. Isang basic na suntok lang. Ngunit natalo nito si Jiaolong ng ganoon kahirap. Si Jiaolong ay pagod na hingal. Nagsimula siyang gamitin ang Wolf Palm. Wow! Ginamit na ni senior brother Jiaolong ang teknik na ito. Ginawa ni Ye Chen ang Thunderclap Fist. Isang maliwanag na liwanag ang sumilaw sa buong screen. Paano nangyari iyan? Alam ni Jiaolong ang Wolf Palm. Ang teknik na iyon ay isa sa iilan lamang na bihirang teknik sa Earthyang Peak. Sabi nila, napakalaki ng lakas nito. Dati, ginamit niya ang teknik na iyon para talunin ang maraming tao. Ngunit ngayon, tinalo siya ng isang tao na ang cultivation base ay nasa unang antas lamang ng condensation. Napakalakas ng Ye Chen na iyan. Siya ba talaga ang nasa unang antas ng condensation? Nagpatuloy si Ye Chen sa pag-atake. Hanggang dito na lang. Malas. Paano naging ganito kadali natalo si Jiaolong? Siya ay nasa ikalimang antas ng condensation. Hinawakan ni Ye Chen ang kanyang espada sa leeg niya. Hindi ka pa sumusuko, hindi ka panipaniwala. Si Ye Chen ay talagang nanalo. Ang buhay mo ngayon ay sa akin na. Tapos na ang laban. Ye Chen, huminto ka na. Si Jiaolong ay disipulo ng head ng Earthyang Peak. Hindi mo siya maaaring patayin. Talaga bang papatayin ni Ye Chen si Jiaolong? Sa mabilis na pagtingin, mukhang posible. Ako ang disipulo ng Earthyang Peak. Ha ha ha. Anong kamatayan? Nakakatawa talaga. Paano niya ako mapapatay habang ako ay disipulo ng head ng Yang Peak? Ngayon, Ye Chen, kung papatayin mo siya, papatayin ka ng master. Ngunit kung naglakas loob siyang ipusta ang kanyang buhay, kailangan niyang magbayad. Hoy, junior brother, laban lang ito. Maawa ka sa kanya. Ang babaeng ito ay si Su Xinyu. Wow, ang ganda niya. Hindi pa ako nakakita ng ganoon kaganda. Senior sister, subukan mong isipin. Kung ako ang natalo, palalayain niya ba ako? Dapat kang kumalma. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Naalala ng binata ang masakit na nakaraan. Lahat sila ay mapagkunwari, nagpapanggap na marangal at naaawa sa iba. Senior sister, gusto mong sabihin na dapat ko siyang palayain. Gusto ko lang na kumalma ka.
Hindi mo dapat pinapatay ang maraming tao. Ha ha ha. May pamilya ka ba, sister? Kung isasabit ko ang taong iyon at pahihirapan siya buong araw, papalayain mo ba ako?